Yun, hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon, masasaksihan natin ang ultimate collab of all time. Nangyari sa Senate hearing. Putik yan. Hello mga master, no? Reaction na natin itong nangyaring collaboration ni Melo Yap at ni Idol dito sa Senate hearing, no? Patungkol sa mga scam-scam. Ibang level na si Melo Yap. Nasa Senate na. Di ba? Nasa Senate na si Melo Yap. Di ba? Ang tagal na pangarap to ni Melo Yap, no? Yung mga shoutout ni Idol. Ngayon, kaharap na. No? Collaboration pa. My goodness. Pang level na si Melo Yap. Insanate na, insanate. Yan mga master, no? Reaction na natin tong naging collab ni Melo Yap at ni Idol dito sa Senate, no? Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyong lahat. At ito na. Ha? Simulan na natin to. Pasok. Melo Yap. Dito tayo magsisimula mga master kung saan inintroduce na ni Idol itong si MY. Okay? Let's do this. Let's move on sa mga scam. Okay? Sa social media. Marami sa mga OFWs natin, even while they're still abroad, even before sila ito pala yung mga juice dito sa ibang bansa mga master. No? Ano lang to? 7 real. Ayan siya. Apple. Asim. Balik ng Pilipinas, sila ay naluloko na scam. Sabi ko kanina, scam, no? Yun talaga sa scam. Kahit dito sa Saudi, marami yan. Kaya pag mga number lang tumatawag sa akin, hindi ko talaga sinasagot yan. Kung minsan nasasagot ko rin eh. Diba? Minsan nasasagot ko siya, akala ko, meron kasi mga order, akala ko order ko na. Minsan nasasagot ko, tapos sasabihin sa akin kagad, yung bank account ko, yun kagad laging sinasabi niyan eh. Mga tawag, no? Bank account, no? Ibang lahi pa naman. Kasi nga dito sa Saudi, ibang lahi ang tumatawag. Binababaan ko agad yan. Nasabihan ko na lang, hindi ko kayo maintindihan. Kahit Arabic, hindi ko kayo maintindihan. Tapos. Kaya dapat, no? Kaya nga sabi ni Atty. Libayan, dapat mas mautak tayo sa mga kriminal. Ha? Kriminal. Pagbalik nila, wala na silang pera. Ubos na. Now, I've invited resource persons, former OFW. Hindi natin sinasabi na hindi nangyayari yan. Nangyayari talaga yan, ha? Nakikita rin ako dyan sa mga post sa mga OFW na na-scam daw sila. Kaya nga dapat mag-aral tayo. Gamitin natin yung critical thinking natin sa mga bagay-bagay, no? Pag may red flags na, sibat ka agad. Ano lang yun. Kaya sa mga mga kagaya kong OFW dyan, kung gusto nyo matuto sa mga red flags na ano, bagay-bagay, panoorin nyo sa Atty. Libayan, sa Atty. Claire Castro. Tututo talaga kayo. Kasi ako, natuto talaga ako eh. Sa mga red flags na yan, madali na lang kasi malaman pag ganun eh. Kung ano yung mga red flags. Yung sinasabi nila, dodoble yung pera mo. Dami na rin nag-alok sa akin yan. No. Di na. Paghihirapan ko na lang. Isa ganyan. Easy money nga. Wala naman, di ba? Walang kasiguraduhan. Di yan. Magnegosyo ka na lang. Kahit sugal yung pagninegosyo, at least yun, malinis. FWs and of course investments. Pagdating sa investments, nandiyan yung IMG. Let's start with Mr. Romel Malapira. Yan! Ang sarap pakinggan nun, Melo Yap, no? Ang sarap pakinggan nun. Shout out din. Shout it out. Shout it out. Goodness. Romel Malapira is a former OFW in Dubai. Former? In Dubai? Sa bagay, no? Alam ko na naman din na former, tawag nito, former OFW tong si Melo Yap. Kasi nga, may nasabi pa nga dyan si si Teacher Mark eh, patungkol dyan kay Melo Yap eh. Nakaano daw eh, nakaganon eh. May bracelet daw sa kamay eh. Putik.
He is a blogger. And Vlogger? at the same time, siya po ay Mhm. content creator, Aha. developer, Aha. IT developer. Ay, kulang idol. Slash attorney. Nagdidibang ng attorney yan. Idol, nagdidibang ng attorney yan. Dapat ganon. Vlogger slash content creator slash IT slash attorney. Mas magaling pa kay Attorney Libayan. Dinidibak nga si Attorney Libayan. Lupit eh. Ang galing. Kulang yung pagbati ni Idol. Ulitin niya natin. Ba matutungan? And at the same time, siya po ay content creator, Mhm. developer, Mhm. IT developer. And Tulponatics. Mr. Malapira, sa iyong karanasan bilang isang vlogger, ano ba itong mga scam na nanotice mo na naglipa na ngayon sa social media na ang target ay mga OFWs usually? At tingnan natin kung talagang maraming alam si Meloyak ha. Ay, Meloyak bago pala. po ang lahat, kumusta? Magandang umaga po sa mga Nabitin si Melo OFW natin. Sa ating mga Hoy! Nabati ako ni Meloyak. Ulitin niya natin. kumusta? Magandang umaga po sa mga OFW natin. Mhm. Sa ating mga Teacher Mark. Nabati tayo ni Meloyak. Nabati, mga OFW. Siyempre, kasali ako doon. Kasali si Teacher Mark doon. OFW eh. Thank you, thank you, thank you. Meloyak, thank you. bagong bayani. Oh, So- bagong bayani. Goodness. Thank you, Meloyak. Bagong bayani pala kami. Marami po akong nakitang mga online scam na ang target nila ay mga OFW. Masasabi ko nga na parang neglected yung mga OFW pagdating sa online campaign. Dahil ang dami nila talagang nabibiktima. Unang-una, itong tinatawag na maraming style ang mga scammer. Ano po, hindi lang iisa. Unang-una yung online paluwagan. Yung online paluwagan na yan, Mga master, meron din talaga yan ha. Kaya medyo dito kay Melo, yung paluwagan, marami din sa akin nag-offer niyan. Marami din ako nakikita sa post din sa mga OFW, ng mga group, ng mga paluwagan daw Kaso nga lang, ang nangyayari kasi dyan, kapwa Pilipino lang din eh. Ang nadibibiktima eh. Yung nambibiktima, kapwa Pilipino, tapos yung nabibiktima, kapwa Pilipino din. Kaya dapat nga, educate. I-educate natin yung mga tao na huwag umasa sa easy money. Yung paluwagan, hindi naman talaga totally easy money yan eh. Kasi nga, parang in-advance mo lang yung pera mo eh. Pero, ganun pa rin eh. Kung iisipin mo mabuti talaga, yung paluwagan, wala naman eh. Kasi subok ko naman yung paluwagan. Sa Pilipinas, papaluwagan din kami. Pero, parang ganun lang naman din yung paluwagan kasi. Para lang na-advance yung pera mo. 'Di ba? Parang na-advance lang yung pera mo. Pero nga lang, ang worst dyan is pwedeng may tumakbo. Yun kasi yung pinaka-worst dyan. Kunyari, sasahod ka na, tumakbo yung dalawa, hindi nakapagbayad. Hindi nakapagbigay ng niya, ambag niya, para sa monthly. Kasi monthly yan eh. Or, kasi dito sa Saudi, sa ibang bansa, puro kasi dito isang sahod lang, Ewan ko lang sa iba, pero karamihan kasi nakikilala ko, isang sahod lang dan talaga yan. Isang sahuran lang yan sa isang buwan. Hindi yung kagaya sa Pinas na kinsenas, hindi ganun. Dito isang sahuran lang. Kung katapusan or 25, ganyan lang naman yan, Kaya isang beses lang din sumasahod sa isang buwan. Kaya pag kunyari, meron tumakas sa dalawa, hindi nagbigay, edi bawas na yung pera mo. Pero ikaw, kung talagang sa paluwagan nyo, yun, diba, nalugi ka. Paano kung tumakas sa talaga yun? Lahat kayo kulang-kulang na, yung paluwagan na yan, number 1, wag na wag kayong sasali dyan. Wala kayong mapapala dyan. Mag-ipon na lang kayo ng pera nyo. Sa mga OFW, hindi lang sa mga OFW, kaya dyan sa Pinas. Sa Pilipinas, subukan naman din yan. Nagpapaluwagan din ako dati. Pero ang inaano ko lang kasi dyan, parang wala naman nangyayari.
Na-advance lang yung pera mo, naubos pa. Okay lang sana kung yung pera mo is pang ninegosyo mo. Pero kung gagastusin mo lang sa liability, walang kwenta. Pag-ipon na lang kayo. No? Lalo na sa mga OFW, huwag kayong maniniwala sa mga ganyang bagay. Kahit anong klaseng pag-iinganyo sa inyo, doble daw yung pera nyo, triple daw yung pera nyo, mag-invest kayo sa ganito. Diba? Lalo na kung easy money, wala yan. Wala na parang bula yung pera nyo. Yan, kung hindi nagbayad yung isang member nila, lahat ng mga sumali sa online paluwagan ay hindi makakasweldo. Ikalawa, Hindi naman Melo Yap. Kunyari, may isa lang hindi nagbigay, di bawas yun ng isa. Pinamay mo naman lahat. Diba? Ano naman ang mangyayari dyan eh? Anong lahat? Hindi ka na makakasahod. kahit na magbayad yung mga members nila, kung scammer ang may-ari, hindi rin makakasweldo ang mga yan. Ikalawa, Pwede ba yun? yung tinatawag na trading forex. Yan, Yan, trading forex. Hindi naman scam ang trading forex. Ito nga, Master, no? Yung trading na yan, dito rin marami gumagawa niyan. Marami din, yan talaga, masasabi ko talaga na utak lang gagamitin mo dyan. Pero hindi yan scam. Hindi yan scam, trading forex. Hindi naman scam yan. Kung di ka marunong, wala talaga. Walang mangyayari. Pero kung magaling ka, kasi kahit yung mga ibang lahi, ginagawa yan, trading na yan. Sa pera. Kaso nga lang, para sa aming mga OFW, kasi limited yung oras namin, hindi kami pwede dyan. Sila kasi, nakaupo lang sa laptop nila, nakatingin lang, nakaabang. Pag tumataas, okay, check out. Yan kasi yan eh. Kaya nga dapat babantayan. Babantayan mo yung, ano yan, yung pagtaas, yung pagbaba. Kaya yung trading na yan. Hindi yan scam. Kung talagang pinasok mo lang doon, tapos nakaganyan ka lang, wala, talagang mauubos. Di ba? Magtatrabaho ka rin dyan eh. Di yan scam. Ha? Melo Yap. Kung di ka lang marunong, di ba? Para ka kasing ano dyan, sumugal. Di ba? Nasa iyo na yan kung paano mo papaanoin yung pera mo. Pero kung ano ka lang, tipong ano ka lang, nakaupo ka lang, nakatingin ka lang sa laptop mo, nakatingin ka lang sa cellphone mo. Kasi nakikita ko talaga lagi yan. Meron akong regular customer din dito sa amin, no? Regular customer siya. Dalawa lagi yung cellphone niya. Yung isa, nakikita ko, gumaganong-ganon. Sa ko, tinanong ko, bakit, ano yan, boss? Bakit parang binabantayan mo lagi na pag tumataas yan? Sabi niya, ano kasi yan, trading yan. Kaya dapat babantayan mo kung tataas or bababa yan. Kasi pag biglang bumaba yan, tapos hindi mo na, ano yung pera mo, talagang malaki yung mawawala sa'yo. Diba? Pero hindi yan, hindi yan scam. Legit yan. Talagang kikita ka dyan. Basta mautak ka. Ganun yun, Melo Yap. Hindi yan kagaya ng scam talaga na talagang scam. Kasi pag sinabing scam, zero ang mangyayari sa'yo. Ha? Yung forex na yan, hindi yan scam. Ba't ito kasi dyan, mga master, no? Bakit ito si Melo Yap ang kinuha nila? Ang dami-daming mga resource person na talagang mga expert sa ganyang bagay. Pero si Melo Yap yung kinuha. Pero alam na this eh. Alam na this. Alam na naman, no? Scripted. My goodness! Melo Yap. Alam na namin yan. Tagal mo nang pinapangarap, oh. Nabanggit na ni Idol yung pangalan mo. Buong-buo. Hindi Melo Yap, kundi Romel Malapera. Opo, Melo Yap. Yung forex hindi yan scam. Kailangan mo lang ng utak dyan pag pumasok ka dyan. Pero pag hindi mo kaya, madali lang naman unawain kung tutusin eh. Madali lang naman siya unawain. So nga lang, kakain talaga ng oras mo yan. Kailangan abang ka dyan. Di yung para kang lang, bonjing-bonjing dyan. Di pwede yun dyan. Ha? Titingnan mo yan kung tataas or bababa yung value. Ano mayayari na dyan? Ay, nako. Pati forex nadamay. Lupit mo talaga, MY.
Kalat na kalat po yan, na kumukuha sila ng mga investor, meron silang tinatawag na times 1, times 2, times 3, depende sa length ng... Tingnan nga natin, tingnan natin kung ano yung pinagsasabi nito ni MY, no? Tingnan nga natin yan. Putik yan. Para patunayan natin dito na hindi naman scam ang Forex. Forex. Trading for beginners, Philippines. Dito na tayo sa Philippines talaga, no? Huwag na tayong pumunta sa ibang bansa. Forex, yan. Yari ka, Meloyap! Pinagsasabi mo. Yari ka. Oops. Hindi tayo handa eh. Ang gamit ko pala mga master na OBS. OBS. Kaya natin dito. So kagad yun na, ito, Forex Trading Full Course for Beginners. Yan ha. Yan is Meloyap. Ano ba? Ito ba? Tagalog, no? Paano mag-trade? Ito na lang. Hello guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-trade sa Forex sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan. Meron ako... Madali lang naman talaga yung Forex kasi nga lang, babantayan mo kasi yan eh. Kaya ako, isa ako sa hindi nainganyo masyado dyan. Kasi nga, mamaya-maya, matitrip ko maglaro. Mamaya-maya, trip ko na mag-swipe sa sa Facebook. Pero kasi pera yan, parang negosyo din yan eh. Ha? Pero hindi ko lang na subukan pa. Pero nakikita ko naman yan sa mga ibang lahi. Lalo na yung mga Saudi din, nagaganyan din sila. Kung lumang video tutorial kung paano mag-trade sa Forex, kumpleto yon, kaso nga lang, mahaba. Bilisan lang natin. Dito sa tutorial natin ngayon, parinig lang natin kung ano tong ituturo sa inyo yung mga pinaka-basic sa Forex trading. Forex para kasi sinasabi ni Meloyap isa din sa mga scam eh. Yari ka, Meloyap. Hindi yan scam. Na kapag napanood nyo itong video na ito, paniguradong matututo na kayong mag-trade sa Forex at pwede na kayong Forex trading. So ito yung foreign exchange or tinatawag ding FX. Ito ay palitan ng pera sa buong mundo. So ito yung 8 most traded currencies sa buong mundo. US dollar, Euro, Great Britain Pound, Swiss franc, Australian dollar, Canadian dollar, New Zealand dollar, at Japan yen. So, diba Qatar dapat kasali? Kasi yung laki kaya ng palitan ng Qatar sa peso. Pero ito kasi yung most trading currencies eh. Okay. Kung sa stock market ay buy and sell ng mga stocks, sa crypto ay buy and sell ng mga cryptocurrencies. Dito naman sa Forex trading ay buy and sell ng mga fiat currencies. So ito yun, mga US dollar, Euro, Pound, at marami pang iba. So paano tayo kumikita sa pag-trade sa Forex? So gawin natin example yung US dollar / PHP, yung pera natin na peso. Pero sa Forex trading platform, hindi tayo makapag-trade ng USD PHP. Okay, so example, bibili tayo ng $1. Ang presyo ng $1 ay 50 pesos. So yung 50 pesos natin, pinalit natin sa $1. Bumili tayo ng $1 US. After one day, tumaas yung presyo ng US dollar, naging 51 pesos na. So ang gagawin natin, dahil nakabili tayo ng $1 US kapon, ang gagawin natin yung araw, ibibenta natin yung $1 US natin sa presyo na 51 pesos kasi tumaas na. So, ang kapital natin sa pagbili ng $1 US ay 50 pesos, binenta natin ng 51, so may profit tayo na 1 peso. So, ganun gumagana ang Forex trading, buy and sell siya ng pera. So, example, yung presyo umabot sa 52, so kumita ka ng 2 pesos. Kasi nga, di ba, nagbabago-bago ng yung pala yun. Yung pala yung talaga yung pinakano ng Forex, no? Hindi ko rin kasi masyadong inano yung Forex na yan, eh. Yung palitan ng pera na yan, eh. Yun na nga sinasabi talaga nila, yung pera daw yan. Bilang tataas, tapos bababa yung value. Yung value pala yun ng pera. Diba? Meloyap, hindi yan scam. Ano yan? Negosyo, no? Negosyong sugal. Sugal. Kasi, paano pag bigla kang bumili, no? Tapos yung dollar, biglang kawawa. Lugi. No? Pero hindi siya scam. Kikita ka naman dyan. Gamitan mo lang ng utak. Kung kailan mo ilalabas yung pera mo, diba? Kailan ka mag-check out. Kasi kung itutuloy mo nang itutuloy, paano kung biglang bumaba yung halaga ng dollar o peso? Diba? Kasi pag tumaas yung peso, bababa yung dollar. Di iwas lalong wala kang Paano ba? Hirap isipin na. Sa pag dollar, yun, pag tumaas yung dollar, palitan sa peso. Mas kikita ka dun, di ba? Tama ba? Pag dollar, tumaas, bababa ang peso. Oo, mas kikita ka dun. Kasi pag pinalit mo sa dollar, mas mataas yung peso mo. Diba? Pero pag bumaba ang dollar, wala, parang lang, diba? Meron yung guwit-guwit gumaganong-ganon. Yun yung binabantayan nila Kasi isipin mo, magpasok ka ng mga $1,000, tapos bilang bumaba,
lugi ka na kaagad, di ba? Kaya dapat antayan mo na, uy, bilang tumaas, kaagad. Pero naman kapag yung presyo bili mo ay 50 pesos, bumaba sa 49, so kapag binenta mo, nalugi ka naman ng 1 peso. So pwede mo namang hindi ibenta, maghintay ka lang na tumaas yung presyo. Ganun Yun yung na nga, forex trade. ayun. Ganun nga yung Meloy Hap. Anong sinasabi mo? Pati Forex. Siguro may mga nauuto, no? Kaya nga dapat, mas mautak tayo sa mga kriminal, eh. Mga kriminal. Okay na, at least meron na tayong alam sa Forex, no? Ganito pala tumatakbo yung Forex. Pwede ba subukan? Kasi ba, mamaya malulung ako, eh. Wag na. Wag na. Okay din, ha? Goods yun, ha? Isipin mo, pwedeng tumaas, eh. Trabaho naman din to, eh. Mag-aabang ka rin, hindi ka naman yung tipong naghihintay lang ng, ay, kikita na ako. Di ganun, di ba? Ganun kasi yung scam, eh. Wala ka daw gagawin. Basta mag-invest ka lang. Diba? Ito hindi. Aabangan mo. Ikaw mismo yung magbabantay. Kasi kung bonjing-bonjing ka dito, nakaupo ka lang, walang mangyayari, magugulat ka, ay, bilang bumaba. Patay. Sayang. Tumaas pala yung kanina, tapos bilang bumaba. Wala na. Olats na. Okay, balik tayo kay Meloyap. Meloyap, ang Forex, hindi hindi yan scam, ha? Gamitan mo lang ng utak. Meron namang mga tutorial, simpleng-simple, oh. Dali lang intindihin. Investment na gagawin mo. Let's say, sabi mo, 6 months to, times 5 ka. At meron silang mga package na tinatawag, yung package 1, which is 1,000 pesos lang yon times 1. Pero ang problema doon, yung mga nag-a-avail ng mga package 1 na yun, ginagawa nilang ahente yan. So parang MLM ang style yan. So ang nagiging... hindi na yung Forex. Diba hindi na Forex yun? Kasi yung pera mo mismo. Ano yun, Meloyap? Ikaw nga mismo yung magpapasok ng pera mo doon, eh. Bali, bibili ka ng dollar. Tapos, hihintayin mo tumaas yung dollar. Saka ka mag-check out. Diba? Kasi abangan mo yun kung tataas or bababa, eh. Pag patuloy na bumababa, syempre, hindi ka mag-ano dyan. Hintayin mo tumaas yung dollar, tsaka mo ulit yun. Ano yung Ano sabi ni Meloyap? Times 1, pero ang problema doon, yung 6 months to, times 5 ka. At meron silang mga times that nakalat po yan, na kumukuha sila ng mga investor, meron silang tinatawag na times 1, times 2, times 3, depende sa length ng investment na gagawin mo. Let's say, sabi mo, 6 months to, times 5 ka. At meron silang mga package na tinatawag, yung package 1, which is 1,000 pesos lang yon times 1. Pero ang problema doon, yung mga nag-a-avail ng mga package 1 na yun, ginagawa nilang ahente yan. So parang MLM ang style yan. Hindi na Forex yun. Diba? Iba naman yung Forex, eh. Naguguluhan lang to si Meloyap, no? Handang-handa ka pa. Tablet ka nga, eh. Hindi ka man lang nanood kung ano yung Forex. Money trading? Trading tuloy. Trading. Trading pala, trading. Money trading. Kukulab na lang kayo, ganyan pa, no? Ng kwenta. Nga pala, no? Yung natin. Meloyap! Nakain ka ng tax namin. Kaya nga ng tax namin, Utik. Forex daw, scam. Joke. So ang nagiging biktima rin is kapwa rin OFW. Halimbawa, si ma'am, kakilala ko. Goods pa yung yung paluwagan, pero dito Forex. Yan talaga sa paluwagan, marami nag-iinganyo, no, sa mga OFW ko dyan. Ingat po kayo dyan, huwag kayong papasok dyan, no. Okay lang magpaluwagan, kung nandun lang kayo sa trabaho nyo, kayo lang yung magpapaluwagan, pwede yun. Pero sa online paluwagan, iba't ibang tao yung mga kasalamuhan nyo dyan. Naku po, pag di kayo binayaran, no? Yari kayo, no? Tsaka dito sa Saudi, huwag nyo gagawin yung mga ganyan. No? Kasi dito, madaling ma-report. At pag na-report ka ng mga sa pulis, takote ka kagad, no? Kawawa ka lang. Kaya mas maganda, mag-ipon. Number 1, mag-ipon. Huwag na kayong umasa sa easy money. Walang mangyayari dyan. Talagang number 1 target tayo dahil iisipin kasi talaga nila
naghuhukay lang tayo dito ng pera. Na tipong isang hukay lang, pera kagad. Hindi ganun. Putik, pinaghihirapan namin yan. Yan kasi yung masakit eh. Yung pinaghirapan mo, i-scamin lang. Talagang yung dugot pawis mo, yung pangungulila mo, putik na uwi lang sa wala. Yun yung masakit. Kaya ako talaga, kaya nga, ano ko eh, malaking pasasalamat ko kay Atty. Libayan eh. Kasi, kung dahil sa, kay Atty. Libayan, hindi ko napanood si Atty. Libayan sa may Axie Infinity. Ako po, isa na ako doon. Isa ako sa umiiyak ngayon, no? Pati yung sa sasakyan, yung kakalatiin mo muna yung bayad tapos yung kasunod. Hulugan pero below yung monthly mo, sobrang baba na. Muntik na rin ako doon. Tik yan. Kung hindi ko napanood si Atty. Libayan, kaya sobrang thank you talaga ako kay Atty. Libayan na putik. Hindi ka na talaga sa 2 beses. Sayang sana pera ko kasi nagsara na ngayon eh. Nagsara na siya, di ba? Wala na. Yung Java na lang ang buhay pa. Di ba? Dapat talaga mas mautak tayo sa mga sa mga utak kriminal. Alam nilang lolokohin lang alamin mo talaga na kung lolokohin ka lang kasi isipin mo, puro easy, no? Kung OFW ka, pinaghirapan mo yung pera, tagal mong pinag-ipunan, yan i-scamin lang. Inalok ko siya, mag-invest ka rito. Ang nangyari dyan, magtitiwala na agad siya dahil sa akin, ako ang kausap niya eh. Pakikitaan ko siya na ito, nakasweldo na ako. So siya ngayon, ang magtitiwala na sa akin, hindi na doon. Ito, medyo may katotohanan naman to sinasabi ni Melo. May mga ganyan talaga, Master. Ako masasabi ko yan kasi OFW ako. Yan kasi mga nag-aalok eh. May mga nakikita ko sa group. Lalo na sa cellphone. Naku, wag na wag kayong papasok dyan sa cellphone ha. Kasi usong-uso yan yung sinasabi. Yung gagamitin, lang, yung ikama nyo lang yung parang bibigay nyo lang yung ikama nyo. Tapos, kailangan nyo lang ng proof na kung saan ka talaga kayo nakatira. Naku, wag na wag nyong gagamitin yan. Gagawin yan. Lalo na ibibigay nyo yung national ID nyo. Pwede kasing gamitin yung card nyo eh. Kasi malalaman nila yung card number nyo. Napaka-importante yan. No? Sa mga gusto mag-abroad, lalo na dito sa Middle East, na gumagamit ng ikama, wag na wag nyong ibibigay kahit kanino yung number nyo. No? Lalo na kung individual yan, hindi nyo kilala. Lalo na pag ibang lahi. Kahit Pilipino. Sabi ko nga, pag nandito kayo sa ibang bansa, no, sarili nyo lang pagkatiwalaan nyo. Kahit Pilipino yan, wag nyo ibibigay ang buong tiwala nyo dahil pwedeng bumaliktad yan. At experience ko yan, no? Marami din ako nakitang ganyan. Kawawa din talaga, kawawa. No? Kapwa Pilipino pa naman. Okay, kaya wag kayo magtitiwala sa mga gusto mag-abroad. Yan ang number 1 yung bantayan. Diba? Yung mga kasamahan nyo. No? Huwag nyo basta-bastang pagtitiwalaan, no? Lalo na kung pera. Okay? Doon sa scammer. Kaya ang nangyayari kapag sila ay narereklamo or natutulpo sila, nadadamay. May takbuhan ng mga OFW tulpo. No, pero hindi yan, no? Hindi totoo yan, no? Na si Idol. Wala namang dito si Idol sa Saudi. Wala. No? Ako hindi sa pagyayabang pero meron na rin akong napauwing Pilipino. Pero hindi ko nilapit sa Rapid Tulpo in Action, hindi. Sa kay Kabong, no? Shoutout pala kay Kabong. No? Yan, kay Arnel Ignacio. Yung sinabi ko kay Kabong, diniretso niya kay Arnel Ignacio. Wala pang 1 week, uwi. Minaltrato eh. Minaltrato, hindi pinapakain. Pinuwaanan ng cellphone. Wala. No? Hindi kaya Hindi Rapid Tulpo. Yun din, yung nakita ko yun. Kasi friend ko siya sa Facebook eh. Friend ko siya sa Facebook. Nakita ko yung yung kapatid niya. Daw na dito sa buti nga dito sa Riyadh. Saktong-sakto dito sa Riyadh. Kaya tinanong ko kaagad. Ano to? Sabi ko, sige, gawa natin ng paraan para mapauwi kaagad. Kasi nga, pag ganun na nangyayari, no? Kailangan kaagad mapauwi. Lalo't kung baguhan.
Hindi ko nilapit sa ano, hindi ko na inano na magano pa sa Rapid Tulfo in action. Sabi ko, diretso na kayo sa ano mismo, sa OWA. Magano na kagad kayo sa OWA. I-report nyo na to sa OWA para dalawang ano, a-action. Yung dito, tsaka yung sa Pilipinas. Titignan natin kung sino yung mauuna. Kasi goods naman yan parehas eh. Sa awa ng Diyos, naunahin dito. Kaya maaga siya napauwi. No? Hindi lumapit sa Rapid Tulfo. Action. Yan. Ituloy yung mga kaibigan nila. Pero ang totoo, biktima rin ng scam yun. Tapos, ang ano pa rin... Ayan, handang-handa si MY, no? Ito. Ito yung topic ko. Ito, meron... Ano ano tayo? Pero bakit may ano dito? May pink. Bakit may pink? Ayan ba yung pangalan? Pangalan ba yan? May pink eh. Din tinatawag na international naman. Hindi naman ito mga Filipino, mga foreigner ito na nakikipag-usap din sa mga OFW. Mananalo ka ron, let's say, ang mapapanalunan mo sa Forex is, let's say, 500,000. Di yung Forex, Meloyap. Ginagamit lang yung salitang Forex. Kung yun yung naano mo ginagamit lang yung salitang Forex. Kasi Forex, money trading. Trading. Money trading. Masasabi ba money trading? Oo, kasi ipapalit mo yung pera mo sa ano eh. Money trading nga. Hindi yung Forex. Baka iba yun. Baka ginagamit lang yung salitang Forex. Tut ka, yung mga nagpo-Forex. Calm down. Hindi ganon. Pag ganon, hindi na Forex yun. Alam mo ng scam. Kasi, ito lang, no? Kung ayaw nyo talagang ma-scam, no? Manood lang kayo sa YouTube, malalaman nyo na yan kung scam ba ang isang bagay o hindi, di ba? Yun lang yun eh. Kung ayaw nyo ma-scam, manood kayo sa YouTube, huwag kayong basta-basta susugal. Diba? OFW ka man, or nasa Pinas ka man, syempre yung pera na yan, pinaghirapan mo yan. Diba? Pero yung talaga yung sa mga OFW, number 1 talaga target mga OFW. Kasi iniisip nila, dito, nagtatai kami ng pera po. Di easy money dito. Take yan. Naghihirapan lahat yan. Kaya nga dapat mas naging matalino tayo sa mga scammer. Number 1 lang yan, maging matalino sa mga scammer. Kasi, walang mangyayari sa'yo. Yung pinaghirapan mo. Meron pala akong kasamaang ganyan, no? Sa ano siya eh. Ano ba yun? Alam ko sikat kasi sa ano yun eh, sa Davao, taga Davao yun. Samahan ko dati sa trabaho, ganun din. Nag-invest siya siguro ng mga 30,000. Nakasahod naman daw siya. First month. Kasi parang ano daw eh, triple daw yung pera niya eh. Diba? 20,000, magiging 60,000. Pero, hindi naman yung kagad na 60,000. Bali, mabubuno lang yun, yung 60,000. Kailan ba? Parang 3 years ata. Basta every month siya sasahod eh. Nakasahod lang daw siya 2? 2, 3, 1. 2 lang ata. Paano bang divide nyon? Basta ganun siya tatakbo eh. Ganun lang tatakbo yung ano. Ganun daw yung proseso nun. Wala daw siyang gagawin. Basta maglalabas lang siya ng pera. Tutubo na daw. Lupit eh, no? Tutubo na kagad. Kaso ang hiningi kagad 20,000. Putik. Hirap kitain ng 20,000. Kaya sahurin ng isang buwan. Pero sipin mo yon, putik yan. Isang buwan mo nawala na parang bula. My goodness. So, isipin natin, yung 30,000, yung 20,000 mo tutubo ng ano, times 3, di ba? Magiging 60,000. Tapos, mababawi mo siya after, palagay natin, 24 months. Ilang buwan yon na ganon. I-divide yun doon. Ganon kasi yun eh. Ganon daw yung nangyari sa kanya. Ganon daw yung paano siya sa sahod. Pero hindi pa nilaliwanag sa kanya kung paano tutubo yung pera niya. Basta daw mag-invest lang siya. Tapos yun, nakatatlo lang ata, 2. Basta ganun lang eh. Wala sa 3/4. Wala sa 3/4 yung bumalik. Wala na. Hindi niya na mahabol. Bakit? Nandito siya sa Saudi. O paano niya hahabulin? Nasa Pinas. Yung kamag-anak niya yung hahabol. Paano hahabol? Yung pangalan niya yung nandoon. No? Diba? Kaya wala na. Kaya dapat educate. Meloyap. Saka dapat, hindi si Meloyap ang nakasalang yan. Talaga yung mga expert, no? Mga expert sa mga scamming, no?
Expert ba to sa scam? Ay, nako. Kaya nga, number 1 talaga, no? Educate. I-educate natin yung mga kapwa natin Pilipino dahil marami talagang naluloko. Lalo na pag sinasabing easy money. Walang easy money sa mundo. Lahat yan pinaghihirapan. My goodness. Buhay nga naman. 1 million. Ang issue dyan, para nila maloko yung tao na yon, ibibigay namin sa iyo yung panalo mo, pero need mong mag-register sa ganitong website. Counterpart siya, let's say, ng PayPal. Pero bago mo makuha yung pera mo ron, kailangan mo munang magbayad ng, let's say, $1,000. No, pag ginawa mo yung ututuwa na talaga. Literal na scam tong sinasabi ni Melo Yap, no? Educate lang naman talaga katapat yan, eh. Pag na-educate yung mga tao, sigurado. Mawala na yung mga scammer. Bakit? Wala na silang mga scam, eh. Bago mo makuha. So, naloko ka na dun sa scam na yon, maloloko ka pa ulit dito sa payment online nila. Doble. Yes, sila din ang may-ari nun. Okay. Now, di ba Ganda ng collab, no? Ganda ng script, ah. dapat sa PIDOS pa lang sinasabihan na yung mga OFWs na mag-ingat, marami mga scammer, tatargeting kayo kasi may Hindi ko na maalala yung pidos ko, ah. Alam ko nasabi din yun, eh. Tapos yun, ano yung mga bawal, lalo na dito kami sa Middle East, alam ko sinabi lahat yun. Ano nga ba nangyari sa pidos? Alam ko sinabihan din kami ng mga ano, eh. Tawag nito, kung ready na ba talaga kami. Kasi meron talaga mga master, no, na yung mga Pilipino na pag nakakarating dito sa Saudi, sa ibang bansa, kahit saan mang bansa, gusto na kagad umuwi. May mga ganyan. May nakikita ako sa mga groups na samahan ng mga OFW, nagpo-post na ganito pala sa ibang bansa. Sobrang ano daw, talagang nakaka-boring. Talaga nga naman talaga. No, mga master, sa mga gusto mag-abroad dyan, lalong-lalo na dito sa Middle East, talagang maninibago kayo sa simula. Kasi ibang-iba ang kultura dito. Ibang-iba. Layo. Mas okay sa Dubai. Kung gusto nyo na medyo may pagka-open na, Dubai. Dubai kayo. UAE kayo pumunta. Pero pag dito kayo sa Saudi, Qatar, Jeddah, medyo maluwag na. Ay, Jeddah tuloy. Ano ba yung isa? Kuwait. Ay, bawal na pala sa Kuwait. Diba na pala tayo doon? Diba na pala tayo doon? Putik talaga ito kasi ito si Idol, eh. Wala na pala, no? Qatar na lang. Qatar. Dito sa Saudi, mga master, medyo open na naman din. Pero hindi talaga sobrang open. Kaya maninibago ka. Sobrang maninibago ka dito. Yung bago ako dito, parang ganito pala sa ibang bansa, no? Akala ko pag nasa ibang bansa ako, masaya na ako dahil kikita na ako pera. Pero hindi. Katagalan, di ba? Kahit kumikita na ng pera, parang what? Kasi, syempre, yung buhay mo, di ba? Sabihin nga natin kumikita, pero yung syempre, isang beses ka lang naman mabubuhay sa mundo, pero ganito yung ginagawa mo, di ba? Eh kung gagamitan mo naman talaga ng utak, eh baka mas higit pa yung kitain ko dito pag nasa Pilipinas ako. Magnegosyo, di ba? Pero sugal din talaga yung pagninegosyo, hindi natin masasabi kung kikita ka ba talaga. Mas safe kasi talaga yung mag-abroad ka kasi dito monthly kikita ka. Magtatrabaho ka, di ba? Pero nga lang, yun nga yung kapalit, no? Yung pangungulila, tsaka yung minsan talaga mapapaisip ka. Lalo pag mag-isa ka, mag-isa ako dito ngayon sa kwarto. Kasi dalawa lang kami dito. Palitan lang kami ng schedule. Ha? Minsan kausap ko yung pusa. Yung pamilya ko, yan, girlfriend ko, yun, natawagan ko. Pero yun na nga kasi magkaibang oras dito, eh. Kaya gabi na dyan, magmamadaling araw na dyan, pero dito, pa lang, paggabi pa lang, di ba? Mga ganun. Kaya pag-isipan, no, yung mga gusto mag-abroad, dapat buuan loob. Buuan loob nyo, walang atrasan. Ha? Punta kayo dito, no? Parang gera to. Dapat marami kayong dalang bala, no? Saka yung pasensya, number 1 yan. At syempre,
sa mga scamming. Para hindi maubos, no? Hindi mawala sa ano. Sa wala lang yung pera nyo. Grabe. Naghirapan nyo tapos mapupunta lang sa iba, no? Na inisi lang nila yung pera nyo. Kasi sasabihan kayo na easy money to. Kikita kayo. Hirap-hirap mag-ibang bansa eh. Kukunin lang ng iba yung pinaghirapan mo. Joke, di ba? May pera kayo. And then, sa karanasan ko rin kasi, pangalawa, Mr. Malapira, Ano yung tenga ni Melo po? Ulit niya, Idol, ulit! sa karanasan ko rin kasi, pangalawa, Mr. Malapira, Malapira. Melo Yap! Dapat, no? Melo Yap! huwag na tayong lalayo. Meron akong Facebook page na Rafi Tulfo in Action Ano tayo lumayo? Dito tayo kay Idol. na magpapanggap na sila yung Rafi Tulfo in Action. Magkikreate sila ng another page. And I've been telling them, paulit-ulit na lang na mag-ingat sa mga scammer. Bakit meron pa rin na-scam? Ano sa tingin mo? Bakit almost every Yan, maganda yung tanong ni Idol, no? Bakit meron pa rin na-scam? Kahit araw-araw mo na silang sinasabihan na huwag magpapaloko sa mga scammer. Tingnan natin yung magiging sagot ni MY, di ba? Tingnan natin kung talagang napakaganda ng collaboration nito. Kung hindi scripted. day, maging sa radio show ko, maging sa page ko, sinasabi ko mag-ingat kayo sa mga scammer. And then meron pa rin mga OFWs na naniniwala, pupunta doon sa mga fake na Rafi Tulfo in Action at doon sila naloko. Bakit ganon? At saka yung sa PDOS, pakipaliwanag. Okay po. Yung sa PDOS kasi, ang nangyayari doon, unang-una, wala silang, ewan ko lang po sa ngayon ha, wala po silang campaign. Ito, no? Kasi matagal na siyang hindi OFW. Pero alam ko talaga, meron yan, advisory. Sabihin naman yan lahat eh. Lalo na kung sa bansa ka nga pupunta. Pero lalo na sa mahigpit na bansa, no? Ito, Saudi. Kami talagang mismo talagang tinutukan, sinabihan kami, ito yung mga bawal, wag niyong gagawin yan. Kung ayaw nyo, sinabi sa amin yan. Alam ko talaga sinabi yung mga ganyang bagay. Saka nga, mag-ipon ng pera. Number 1 din yung sinabi sa amin. Mag-ipon kayo ng pera nyo, huwag nyong gastahin kung saan nyo dadalhin. Dahil pinaghirapan nyo yan. Wala daw. Ewan niya lang daw ngayon. Gabrod ka nga kasi ulit, Melo Yap, no? Aralan mo na yung mga bagay-bagay. Hindi yung ano. Ha? Sinabihan mo pa ako na ano, nagnanakaw ng oras. Joke! Tungkol sa mga online scam. Based doon nung time na umalis ako. Pero ewan ko lang po sa panahon natin ngayon. Dapat yung pag-alis pa lang, dinidiscuss na sa kanila yan, yung mga Siguro naman. Sigurado ako doon. Hindi ko lang kasi talaga matandaan mga master eh. Sobrang tagal na rin kasi. Tsaka nga yung utak ko noon, ano eh, parang ano kasi yan eh, mabilisan. Pagdating namin doon sa medical, diretso na kami sa PDOS. Ganun yung nangyari kasi sa akin eh. Nagulat nga ako, may ticket na ako. May ticket na kaagad. Patsin ano, ako kasi talaga nga master, wala siya sa ano eh, wala siya sa, anong tawag nito, wala siya sa ano ko eh. Talagang sa loob ko na mag-abroad. Pero, yun na nga, pag hindi mo yung inaasahan yung isang bagay, darating eh. Eh may nag-offer, okay, sige. Diba? Eh, sakto yung panahon na yun, wala akong trabaho. Napaisip ako na, oh, bagay, maganda naman din subukan, no? Wala namang mawawala. Diba? Goods naman yung kinainat na ko, hindi naman pangit. Diba? Kahit merong mga struggle, eh, natural lang naman talaga yun sa umpisa. Ano, kung nagsisimula ka, eh, yan naman talaga, nahihirapan ka pa. Adjust sa pera, eh, ano mo talaga, diba? Kukulangin ka kasi, nangyari din sa akin yung ano eh, nag-loan na kasi ako eh, nag-loan ako eh, yung nag-ano ako eh. Kasi, yun, may babayaran ka rin eh, syempre. Diba? Depende na lang kasi yun kung sasagutin ka ng ano eh, company. Diba? Ayun, sa umpisa lang talaga ang paghihirap, diba? Pero pag nasanay ka na, eh, goods na yan. mga online scammer. Ikalawa, nakakalimutan kasi ng mga tao yan na meron palang ganitong klaseng scheme or yung mismo mga kakilala nila, kamag-anak nila na naloko na, yun na nag-o-offer sa kanila. Kaya nagtitiwala sila ron. Kaya nga po, Senator, ano... Parang ang layo na sagot ni MY. Bakit sila naluloko?
dahil sa kamag-anak nila. Kasi, di ba linaw naman ang tanong ni Idol? Linaw-linaw ng tanong ni Idol eh. Tuloy natin ha. Hindi lang iisa. Unang-una sa W, nakita sa atin mga bago ang lahat. Social media na ang target ay mga OFWs usually. Ay, bago po ang lahat, kumusta? Magandang umaga. Hindi, layo naman ang Una, hindi natin. nagban. Pag na-testo. Layo na At binalikan ko. ngayon, gawa nilang ahente yan. So parang Sila ang yung Rapid Tulfo in Action. Magkikreate sila ng to. another page. And I've been telling them, paulit-ulit na lang na mag-ingat sa mga scammer. Bakit meron pa rin na-scam? Yun. Sa tingin mo, May bakit scam. almost every day, maging sa radio show ko, maging sa page ko, sinasabi ko mag-ingat kayo sa mga scammer. And then meron pa rin mga OFWs na naniniwala, pupunta doon sa mga fake na Rapid Tulfo in Action at doon sila naloko. Bakit ganon? At saka yung sa PDOS, pakipaliwanag. Okay po. Yung sa PDOS kasi, anong nangyayari doon? Unang-una, wala silang, ewan ko lang po sa ngayon ha, wala po silang campaign Sana wala doon. Hindi niya daw alam sa ngayon. At sinigurado mo muna, Meloyap. Putik yan. Diyan ka na eh. Taganda ka na. May tablet ka dyan, oh. Putik talaga, oh. tungkol sa mga online scam. Based doon nung time na umalis ako. Pero ewan Base daw yun, yung umalis daw siya. Ilang taon ka ba umalis? 2023 na ngayon, pa 24 na. Meloyap. Putik yan. ko lang po sa panahon natin ngayon. Dapat yung pag-alis pa lang, dinidiscuss So, na dapat, bago ka pumunta dyan, ni-research mo muna. Hindi ka nagre-research. Yari ka kay Banat Bay. sa kanila yan, yung mga online scammer. Ikalawa, nakakalimutan kasi ng mga tao yan na meron palang ganitong klaseng scheme or yung mismo mga kakilala nila, kamag-anak nila na naloko na, yun na nag-o-offer sa kanila. Hindi naman ang kamag-anak na yun, no? Mga kamag-anak na ungutang. Joke lang. Natural lang naman yun sa mga kamag-anak na magtulungan, no? Kaso nga lang, ano eh, may mga kamag-anak ka talaga na naaalala ka lang pag ano. Hindi to joke ha, totoo yan. May mga kamag-anak ka na maalala ka lang pag ano. Pero yun na nga, no? Sa mga OFW dyan, huwag tayong bigay ng bigay lang. Kung magbibigay man tayo, yung isipin natin na kahit mawala, okay lang. Ganun lang. Diba? Huwag tayong magbigay ng lubos-lubos. Diba? Isipin din natin yung sarili natin. Kasi tayo din yung ano niyan mahihirapan Kung sakaling masagad ka, maubos ka, diba? Wala kang mangyayari. Sayang. Pero yung kamag-anak mismo yung magpapasok sa scam. Sama naman ng kamag-anak na yun, Meloyap. Sama naman nun. Nang ano, no? Walang puso, no? Ano to? Hearsay lang to si Meloyap Ang datos mo. Kaya nagtitiwala sila ron. Kaya nga po, Senator, yung tanong ni IDL, kung bakit may mga nai-scam pa rin, kahit lagi sila nagbibigay ng advisory dahil sa kamag-anak. Yung ba yung gusto mong sabihin? Intik na kamag-anak yan, no? kung mamarapatin po ninyo na sana magkaroon tayo na, since na online ito mga scammer na to tapatan din natin sila ng online. Magkaroon tayo ng isang parang help desk online na makakausap nila yung mga taga, let's say, mga DMW. Pwede silang Meron na yun magtanong dyan. Pero sa mga mga Tulfonatics, para hindi kayo ma-scam, manood kayo kay Atty. Libayan. Kay Atty. Claire Castro. Nagtuturo sila ng mga red flags. Okay? Anong platform gagawin? Diba? Ano ko dito kay May? OFW, lahat ng yan ay scam po yan. Huwag kahit kamag-anak po ninyo ang mag-offer sa inyo na sasabihin niyo, hindi ako lolokohin yan kasi kamag-anak ko yan. Mali po, kasi yung kamag-anak ninyo, naloko na yan. Dinadamay na Dinadamay, MY? lang kayo. Ngayon, pinapakitaan. Totoo ba yan? Ang sama naman ng kamag-anak na yon.
Ewan ko dito MY. Basta ako, ang experience ko lang, yung kamag-anak nangungutang, no? Yun yung experience ko. Pero yung ipapasok ako sa scam, hindi. Marami yung nag-aalok. Invest daw sa ganito, sa ganyan. Pero hindi kamag-anak. Tama naman ang kamag-anak na yun, no? Nilayap. Patulpo natin yan. Content din yan. Patulpo natin yan. Sama naman ang kamag-anak na yan. Naniniwala lang ako. Siguro kaya sila nai-scam. Dahil sinasabi easy money. Doon talaga madalas. No? Kasi mapapaisip ka naman kasi talaga, di ba? Sipin mo, invest ka lang ng 20,000, magiging 60,000. Di ba? Wala kang gagawin. Nagtatrabaho ka sa ibang bansa, tumutubo yung pera mo. Diba? Doon pa lang mapapaisip ka na kung talaga bang legit ba eh. Kasi isipin mo wala kang gagawin. Magbibigay ka lang ng pera. Diba? Yung iba naman may mga package. May makukuha ka daw na sabon na ganito. Diba? Tapos tatakbo na daw yung pera mo. Tatakbo na. Mawawala na. Ano yung sinasabi nito ni MY? Balik ka muna nga dito sa Saudi. Balik ka muna sa pagiging OFW, Meloyap. Bago mo sabihin ulit yung mga bagay na ganyan. Parang napaka-imposible kasi. Sa akin experience ko wala akong kamag-anak na nag-ano sa akin di ba sabi niya, di ba, naloko yun, tapos idadaway ka pa. Yun na nga, kung tanga-tanga ka, may ganun man, kung tanga-tanga ka talaga. Kaya nga dapat manood kayo sa mga platform, no, na yung mga palabas, no, yung mga nagtuturo talaga. Mga red flags. Critical thinking, hindi common sense. Yung common sense na yan, medyo yung sense wala pa eh. Critical thinking talaga, no, na mapapaisip ka kung talaga bang legit ba yan. Kasi, sipin mo, pera mo yan. Tapos kikita lang ng ganun, wala kang gagawin. Para ka lang natulog sa pansitan di ba? Yung pansit mo naging spaghetti. Di ba? Posible yun Nilayap, ano ba yan? Saan mo nakakuha yan? Mag-anak dinamay ka ba? Sama naman yan. Nila kayo na ito kumita na kami, nakasweldo na ako. Pinadadama lang yan. Hanggang sa dumami ang pinadadama. Yun Meloyap pwede mo kasuhan yun. Tingin ko walang kamag-anak gagawa ng gano'n, no? Dinamay ka niya sa sa problema niya. Kung meron man gumawa ng ganyan, sigurado nakasuhan yun. Kasi paano tatakbo yung kamag-anak kung kakilala mo talaga siya? Yung talagang kakilala mong kamag-anak na, hindi yung lang, kapilido mo yan, kamag-anak mo yan. Hirap pa rin magtiwala doon, di ba? Siyempre, doon ka magtitiwala sa kamag-anak mo na kilala mo. Imposible yan, MY. Nilayap. Di ba yan istorya baka imbento din yan. Yung mga nang-i-scam talaga, number 1 yan, hindi mo talaga kilala. Number 1 yan, hindi mo siya kilala. Kung lang, mo lang, uy, ito si ganyan. Ewan ko dito kay MY. Tagal mo na kasi hindi nasa abroad kaya ganyan ka. Lupit na mga mo mga invento. recruit niyan, magiging networking na yan. Okay. Magiging networking na rin pala. Puti, kala ko ba scam? Hindi yun scam, networking yun. Kasi sa networking, di ba, merong kapalit yun Kasi yung ate ko dati nagne-networking din yan Balak nga sana niya ako yung dati So, minor de edad pa kasi ako nun yan mag-i-invest ka ng pera, tapos para ka rin naman din nagtatrabaho sa networking Hindi siya scam. Pwede natin sabihin 50-50, di ba? 50-50. Totally talaga scam na masisiro ka kasi meron kang mga makukuha Dati kasi ang inuuwi lagi ni ate is juice. Tuwa ako nun. Sarap Mga juice, food supplement, mga ganun, di ba? At least yun, may nababalik. Hindi kasi kagaya talaga ng scam na talagang zero
Kagaya nga, yung ngayon, ano, yung dati kong katrabaho, yun. 20,000 niya, siguro wala pang 1,000 yung bumalik. 1,000 din ba? Kasi 3 times lang siya sumahod eh. Paano ba i-divide yun? Ano ba? Ano yan? Lagyan natin 2 years. No? 20,000 mo, magiging 60,000, no? 60,000. Tapos, divide natin sa 24 months. Oh, 2,500. 2,500 per month ang ano, ang tawag nito. Sinahod. Eh kung nakatatlo siya, edi 2,500 times 3, yun, 7,500 lang, no? Nalugi siya ng minus 20,000. 20,000. 12,500. Sa isang tao lang yun. Di ba? Sa isang tao lang yun. Eh, ilan silang naloko? Ang tanong. Di ba? Ilan sila ang naloko? Kaya dapat talaga huwag kayong magpapaloko dahil iisipin mo. Kunyari, kahit sabihin natin 5,000 lang yung na-scam sa'yo. Ang tanong, ilan ba kayong naloko? Ilan ba kayong na-scam? E paano kung nasa 100 kayo? Putik, edi yung 5,000 times 100. 100,000 ba? Eh, na ako sa math. O, di ba? Kaya dapat talaga ingat, no? Okay. Mr. Yusek Kakdak, OIC. Balikan nga natin si MY ng konti. Siguro dito na natin tapusin, no? Tapos, gawa na lang natin ng part 2 to kasi meron pa naman mga sasabihin dito si MY eh. Meron pa lang ko, meron pa eh. Basta doon lang tayo sa part na kung saan si MY. Kung malaki ba talaga maitutulong niya sa mga nai-scam. Kasi parang wala eh. Di ba? Yung sa Forex pa lang, wala na eh. Invento na kagad eh. Hindi naman, siguro yung narinig niya, no, ginagamit lang yung Forex. Pero hindi talaga Forex kasi yung Forex, money trading eh. Di ba? Palitan ng pera ang binabantayan mo dun eh. Bibili ka ng pera, dapat ganito yung kapalit, tapos wag mong hintayin bumaba. Dapat, pag tumaas, di ba, exit ka na. Pero yung sinasabi ni MY, hindi na Forex yun eh. Talagang literal na scam na yun eh. My goodness! Meloyap, abroad ka na lang kasi para alam mo mga ano dito, no? Yung mga nangyayari sa ibang bansa. Yun na nga, do, no? Mga master. Mga gusto mag-abroad dyan. Number 1, isipin nyo kagad. Yung pera nyo kung saan nyo ilalaan. No? Kasi marami talagang tukso dito sa ibang bansa. Mga lalo na yung mga ganyan. Number 1 talaga, puntirya. Ito naman yan. No? Kaya nga dapat educate, marunong magtimpe, huwag magpapadala sa easy money. Dahil walang easy money. O yan, walang easy money. Lahat yan pinaghihirapan. Balik lang natin ng konti sa MY, tapos dito na natin tapusin. Gawa na lang natin ng part 2. No? Kung saan, punta na lang natin kung saan nagsalita si MY. At kung meron pang sasabihin dito si Idol, ba mamaya may mga question dito si Idol. Alam naman natin yan, malupit yan. Daming experience niyan eh. Okay, balikan lang natin ng konti si MY, tapusin na natin to. Dinadamay na lang kayo. Ngayon, pinapakitaan nila kayo na ito kumita na kami, nakasweldo na ako. Pinadadama lang yan. Hanggang sa dumami ang recruit niyan, magiging networking na yan. Yung talong ni Idol, naging network. Ay, naku, MY! Sayang pera, sayang oras. Tintik kasi, ba't ikaw ang kinuha? Dapat ang kinuha ang resource person, no? Talagang marunong. Yung talagang, kaya police. Diba, yung maraming experience. Talagang maraming alam. Isipin mo, tagal nang hindi na OFW nito. Anong alam na nito ngayon? No? Sandamakmak na ang scam dito sa, ibang bansa. May mga tatawag pa sa'yo, yung bank account mo daw may problema. Di ba? Yan, lokohan yan, MY. No? Ito mga master, hanggang dito na lang tayo. Part 2 na lang tayo dito sa kung saan si MY magsasalita. Mag-iisang oras na tayo, medyo mahaba na, no? Kaya mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Sabi nga na ni Libayan, matulog tayo ng maimbing. Dalang natutulog ng maimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless, ingat po kayo. At shoutout po kay Atong ni Libayan.
kay Atty. Clay Castro at sa mga kabata, shoutout sa inyong lahat. At sa mga master ko dyan na nanonood ng ating premiere, maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po tayo. Babush!